was for old teenage hopes were alive at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, 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 you're changing your heart. Oh, 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 you know who you are. Sweetheart, bitter heart. Now I can't tell you apart. You're cozy. So this is the FKM Core 188 Hardcore. Quick background lang with our relationship with FKM. Actually, una ko sila nakilala, nakakatuwa yung circumstances behind it. It was in the airport and it was via phone call. I was on my way to another media junket pre-pandemic, 2018. So may tumawag sa akin and they said, Zach, we want to join the Moto Expo. And I go, cool. Ever since pre-pandemic until now, FKM has been part of the Makinomoto Expo. But here's the thing, we never really got around to feature their bikes until now. For some reason, lagi kaming hindi nagtutugma na schedule or yung unit nila wala pa sa Pilipinas or wala na yung mga demo units or somewhere out there. So finally natuloy tayo and we have the highly regarded Core 188 at that. Okay, so we're gonna get into the features really quick. Engine natin, single cylinder, single overhead cam, 4 valves po tayo, liquid cooled of course. Displacement 188cc. Max horsepower natin ay 13.2 kilowatts at 8,250 RPM. Max torque natin is 15.7 Newton meters. And yung alis niya is pretty good. Fuel injected tayo, and of course this is an automatic CVT belt driven. Atin fork suspension, telescopic fork, tapos sa likod naman dual shock absorbers, gulong sa harap 14, sa likod 13s, dual channel ABS which is a plus. Total seat height is 79.7 cm and ang ating curb weight is 138 kilos. So for our seating position, it is on the neutral side, very relaxed. I am 6 feet tall, 79 cm seat height, medyo lapat ako. So I can imagine those with shorter legs, medyo magagano kayo ng konti. Kasi ito, sobrang eksakto lang siya eh. Diba? Kung umangat lang to ng konti, gaganyan na siya. Very relaxed. Yung aking handlebar is closer to me. With other scoots, medyo nagpaganyan siya. So ito malapit sa akin and it is quite comfortable. I have a lot of leg room, walang tumatama sa aking harap. I can go like this as well, back up a bit for even more relaxed riding position. So ito yung mga tipong rides na pang all day, walang problema. Also, to note, this has one of the best rides that I have had the pleasure to experience. Napakaganda ng ride niya pang buong araw in the sense na hindi siya masyado matagtag, hindi siya sobrang squishy. So gitna, tama lang siya. So I would attribute that sa ating upuan and how this is working in junction with our suspension. So, tinono nila to that aspect na tayo ay very comfortable sa ating rides. Sa ating side profile, I mean, I think unmistakable naman, makikita natin yung inspiration na pwede lang naikuha doon sa Honda ADV 160. I mean, it's there. Particularly sa front part na yan. Yan yung similarities nila. Apart from that, color scheme, I like how they played with blue and gray. It's one of my favorite combinations ever. And then, dahil dyan, nagpa-pop out yung ating mga rims na gold. Diba? Ditaw na ditaw siya. So, ang ating kagandahan dito sa ating rims ay tubeless po siya, yet rayos. So, this is one of my requests ever since na sana pag ganito, adventure scooter tayo, on the sportier side of things, siyempre rayos tayo. Pampadagdag din yan ng ganda ng ating ride and it makes it a bit more off-road capable. Tubeless tayo because yung ating rayos ay hindi pumapasok sa loob ng rims, nandito sa labas. So, okay yan. So, pwede, ibig sabihin nun, pwede ka mag-tubeless. Gulong natin, CST agad. It's a dual sport tire. And this design tells me that you can do a little bit of off-road. Kaya naman mag-off-road pero hindi full-on. Pero kung mas on-road ka, ito yung design na yon. So again, what I can appreciate dito, binanatang kagad nilang dual channel ABS and sobrang good sense sa akin. Dual channel ABS. Good job FKM for that. So to turn it on, pindot lang tayo dyan and put it on the on position. And then you can see the intro. Boom! A splash of FKM coming right in, coming strong. Taking a look at our TFT display. Pakaliwanag niyan, tanghaling tapat, kita-kita mo yan, no problem. And it can be controlled with your left thumb right over here. Fiddle around with it.
So it says here, please download the app of Moto Auto by scan the QR code. Very nice. So going through it, yeah, parang may smartphone sa harap mo dito. Those are our pages. Cool. Para sa access sa ating fuel tank, kung magpapagas ka na, we have a fuel button over here. Pero pag ikaw ay naka-on, hindi siya magbubukas. It's a safety feature. So hindi mo siya bubuksan, kailangan mo siya patayin. Ipindutin mo siya and you can see hindi siya bubukas agad. So with this particular unit that I have, alalayan mo siya ng kamay mo. This bike that I got, ganyan siya. I think dapat talagang bubukas siya automatically. Baka there may adjust na siya sa cable or something like that para bumukas. Yeah, I gotta do two hands. So I think this is just a minor quirk wherein you have to use two hands to open it. Tsaka medyo kailangan ko pa yung gagamit. So we can request the dealer to sort that out for us because I'm sure that's not how it's supposed to open. So another thing na okay dito is, apart from the dual channel ABS, meron din tayong traction control. So sinagad na nila. So I'm gonna show you that. Yan, no, ayaw tumuloy. Dahil, ayan. Because the traction control is on. And let's take a listen. There you go. So those are our lights. Pogi din. Bit simple, mas aggressive yung itsura niya sa gilid. Sa harap, mas conservative yung look niya. Bright. Yan. Dual projector po tayo. And here is our rear. Compartment, symmetrical siya. Kung ano yung size mo dito sa kaliwa, yun din yung size mo sa kanan. Some of the other scoots kasi walang provision for space. So ito, dalawa. So ano ba kasya dyan? Give you an idea. Here's my Samsung S26. Oh, hindi pala kasya. There is no way I can put this in na magkakasya isang S26. For our seat naman, put the seat position, press. That should open it up. And ako'y nautusan na bumili ng pancake para sa mga bata. So ano yung kasya dito? Yan. Dalawang pancake, isang oishi na fish da, 3 box ng champurado. Saktong-sakto lang siya. And you can still put more stuff over there. Our sandal check. Yan. So, kakasya ba ang full face helmet? That is our LS2 Makina Aniv helmet. Hindi po kasya. Hindi rin. Wala. Nope. So, kakasya dito is going to be mga half-face helmets. Sa upuan naman, one of the best itong ginawa ng FKM. I mean, out there, super comfortable. Tamang-tama lang yung palagda sa'yo. Hindi siya masyadong springy. Tamang-tama yung lubog niya. Alam mo yun, parang pwede matulog sa temper mattress. Parang ganun. Secure ka. Daming-daming foam. Even for your pillion, sa balls area niya, crotch area niya. Dami at may lubog, oh. And dito sa likod, usually nawawala ng foam dito. Dito malalim pa rin siya. So, good job. Wala tayong papalitan dito. Yung ating salamin, pasok din. Okay na okay. I wouldn't change this anymore. It's got that nice shape na bagay sa ating adventure scoot. Yung windshield din natin, adjustable. So, hihilain mo lang itong dalawang tenga dito. These two knobs. And you can bring it up. As you can see, as opposed to siya ipaakyat na adjustment, it's really more pa forward. Parang pinatayo niya yung windshield. So, okay din siya. Of course, it's just gonna deflect the wind more from your chest. Ang idea niyan is to put the wind over your head. And just because of that adjustment, if you can see, biglang on the side, slightly parang lumaki pa lalo. Parang nag-flex bigla yung motor, di ba? Parang lumaki ng konti, di ba? Yan yung dating niya. So another plus sa sulit factor dito sa ating Core 188 ay yung dashcam. Napakalaking bagay to for me. I mean, I think na dapat lahat ng sasakyan, 2 wheels, 4 wheels, dapat meron talagang dashcam lahat eh. Because for me, dashcams can help curb criminality. Kasi pag alam ng mga tao na may mata bawat kanto, there's always somebody looking, it makes you kind of think twice, di ba? Bago ka magro-road rage or bago ka gumawa ng kalokohan out there. It's also proof, di ba? Kung magkaroon ng aksidente, so we can find out exactly what happened. So, sobrang okay itong ginawa ng FKM. In fact, I think this is the second bike na dumating sa makina na meron ng kasamang
camera kagad yung bike. Sana dumami pa yung pumasok sa makina ng mga motor sa ating mga releases na meron tayong mga gantong camera na built in right away. Good job FKM on that one. The FKM Core 188 comes in 3 colors. Meron silang white, gray, and black. And eto na nga ata ang first sa buong history ng makina na nakakita ako ng pangalan ng kulay na ganyang ka-straightforward at ganyang ka-simple. Usually, yung ibang color names na dumadaan sa atin pagkahaba-haba like Black Hole Sun or the Jack White Special or Gandalf the Grey or Bulbolic Platonic Black. Honestly, wala naman nakakaalala sa mga pangalan na yan eh. 'Di ba? I mean, usually, pag nandun ka sa tindahan, tatanungin ka ng dealer, anong kulay gusto mo, sir? Gusto ko yung puti or yung pula or yung itim. So I'm thankful FKM just went straight up with this whole color name thing. For its price, meron na naman tayong isang motorcycle brand coming from the relentless China moto manufacturing industry na talagang tatapat ng motor sa presyo against sa mga Japanese and European counterparts nila. Tapos, tatadtaran nila ng features. This has been going on for about 6-7 years already. So ano ba ang lamang ng FKM Core 188 sa kanyang segment? Mas malaki ang makina, mas malakas, meron siyang dashcam, may TFT display, dual channel ABS, tapos may traction control. Parang wala ka nang masasabi eh, di ba? Of course, like all new brands, panahon at ipon ng taon ang katapat. And so far, lahat ng kilos ng mga ibang China-made bikes ay nasa tama. Dapat ano lang naman yan eh, consistent sa quality, good dealer network, and of course, availability ng pyesa. And through time, mas may establish natin ang reliability. As we go along, hindi na talaga magiging issue kung saan gawa ang isang motor. Papunta na talaga tayo dyan. Ang mas magiging issue natin ay, ano ba talaga yung brand out there ang mas makakapagbigay sa atin ng sulit para sa ating pera? Sir Sakpo for Makina Moto Features. Ciao! 1, 2, 3, 4. Tell me that you love me more.